Home for quality, affordable, and complete lines of veterinary and agricultural products. Pacifica Agrivet. Kumpleto na, sigurado ka pa! Hayop sa impormasyon! Hayop sa pangnegosyo! Hayop sa dating! Agri TV, hayop ang galing! Isang magandang umaga po mga ka-agri kong tunay. Nandito na po ang programang inyong pinakahihintay mula rito sa lungsod ng Tagaytay, kung saan ang talik ay inyong masisilay. At dahil nag-aalmusal na po si nanay at tatay, mamaya po ako sa kanila ay sasabay kung saan tampok po ang sa Tagaytay na pinakasikat na ulam na katakam-takam. Kung ano po yan, mamaya ko na ipaalam. Atin munang siksikin sa kalamang pang-agri ang ating umaga. Kaya naman, ito ang aking mga dala. Baboy, manok, isda, kalapati, at kung ano-ano pa. Yan ang aabangan niyo sa kalahating oras ng agrihang sapak sa agahan, siksik sa pangkalaman, pag-agrikultura ang usapan. This portion is brought to you by UNACO, 50 taong kaagapay sa tagumpay. Welcome po sa mga kababayan nating hog racers dyan. Halina't muli po ninyo akong samahan upang lalong madagdagan ang inyong kaalaman sa tamang pag-aalaga at wastong pagpapalago ng inyong babuyan. Kaya naman kunin na po ang inyong lapis at papel. Huwag na munang maglilipat ng channel dahil ito na po ang inyong inaabangan. Hatid ng Unibet at Pigrolac para sa mga hog racers ng bayan, pati na rin sa mga nais pasukin ang negosyong babuyan. Kaya't atin na pong tutukan ang Usapang Baboy Piggery 101! Itong May 27 to 29, ginanap ang annual convention ng mga local government veterinarians sa isla ng Boracay. Simula pa noon, kaagapay na ng UNACO ang mga LGUs sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayang maghahayop. At taon-taon, katuwang din ng PCMVLP ang UNACO sa pagsagawa ng kanilang convention. PCMVLP stands for Provincial, City, and Municipal Veterinarians League of the Philippines. We are composed of veterinarians from the provinces, cities, and municipalities in the local government service. Our goal is to unite and synchronize veterinary services in the local government units. The theme for the 13th PCMVLP Annual Convention and Conference is Reinventing Veterinary Services in the Local Government. The theme was actually formulated to look beyond the responsibility of your local veterinarians in implementing good animal welfare, animal health, and public safety. So we are here to provide also some informations about veterinary services. On their activity of reinventing veterinary services is yung support kung paano po nila i-reinvent o kaya ipagandahin ang pagbibigay ng veterinary services sa ating mga probinsya, bayan na kanilang ginagalawan sa ngayon. When we speak of veterinarians, they're just considered as, well, doctors of animals. Since yung theme ng convention is reinventing the veterinary services in the local government, sabi ko it's timely that the practitioners realize the brand that they should promote. So during the workshop or the talk that I have given them, I just allow them to realize the brand that everyone must project, and I also allow them to realize the important values na dapat na i-align sa lahat ng ating mga veterinarians. It was a very meaningful activity, and I believe it's really high time that we uplift the image of veterinarians, especially since marami nang challenges that they are facing. Dito po nagwawakas ang usapang hindi nyo dapat pinapalampas. Samahan niyo po ulit ako hanggang sa susunod na linggo para kaalaman ninyo ay madagdagan na naman ng bago. Basta't usapang negosyong babuyan, kami po ang bahala dyan. Ito po ang Usapang Baboy Piggery 101!
This portion was brought to you by UNACO. 50 taong kaagapay sa tagumpay. Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Magandang umaga mga kasari manukan. Usapang healthy tayo ngayon. May mas healthy pa ba sa pagkain ng itlog at manok? Siyempre meron. Yan ang pagkain ng itlog at manok na hango mula sa natural na pamamaraan na pag-aalaga. Ika nga nila ay free-range chicken farming. Ano nga bang free-range chicken farming? Sa pamamarang ito, ay malayang nakakagala ang mga manok sa malaking bakuran. Hinahayaan ng mga manok na makakain o makatuka ng mga natural na sources ng pagkain gaya ng gulay at halaman. At mula sa lupa, sila ay nakakakuha ng karagdagang minerals at sustansya. At katuwang nito ay ang pagbibigay ng potty feeds na siyang tumutulong upang punan ang nakukuhang sustansya mula sa natural environment at tumutulong din upang ma-maximize ang full potential ng brown chicken. Ang broiler or meat-type free-range chickens ay nabebenta sa supermarket ng higit 40% sa presyo ng ordinaryong karne dahil sa kanyang lasa at linamnam, less fat at dahil less ang gamit ng chemical inputs. Bukod sa supermarket, karaniwan ding nabebenta sa mga hotel and restaurants at green flea markets ang mga free-range chicken meat. Dapat itong tumimbang ng 1.4 to 1.6 kilos pagka-harvest sa edad na 60 to 80 days. Sa dressed chicken naman, ito ay dapat tumimbang ng 1.1 kilo. Kapanayan po natin ngayong umaga si Mr. Celso Dizon Sr. Magandang umaga po. Sir Celso, ano po ba ang ikinaganda ng itlog na pinuduce ng mga layer chickens na ito? Kaya po nasabi ng mga customer namin na healthy ito, kung bawat makabili, nire-recommenda pa doon sa mga iba na bumili nitong itlog nito, lalo na po yung mga may edad, mga ibang may sakit, talaga pong nakikiusap pa sa amin para makabili lang ng itlog na aming alaga. Ang kinakain po doon ay marami yun nanggagaling sa mga dahon, damo, at saka yung pong ibang pinapakain namin dito ay mga galing sa gulay at prutas na mga hindi na mabili. Meron po tayong mga pamantayan sa marketing ng mga itlog na produce ng mga manok kagaya nito. Sa ngayon po kasi itong aming alagang free-range chickens na ito, ang kumukuha po sa amin ito ay mga restaurang malalaki. At ito po kasi ay paborito ng mga foreigner. Kaya po ito ay may permi na kaming market. Yan na natin dito sa itlog nito. Kailangan po una yung kalinisan. Pagka po ito ay na-maintain natin ang magandang pag-aalaga, maganda rin po ang resulta ng itlog nito. Unang-una po siya ay malalaki at makikinis ang kanilang mga balat. Kailangan po ay perming malinis ang kapaligiran para po maganda at maayos ang maging katayuan ng kanilang mga itlog. Sa ganito kalaking bakuran, kailangan po ng isang manok ng 1 square meter para lang po mapanatili na maluwag at malinis ang kanilang kinalalagyan. Sir Celso, paano naman po natin napapanatili ang freshness ng itlog? Pagka pulot ko po dun sa kanilang mga pugad, nililinisan ko po isa-isa at nilalagay ko po siya dun sa isang lugar na malinis at medyo malamig na pwesto. So, paano po ba natin mapapanatili na ang makukuha nating sizes ng itlog ay yung malalaki? Para po maganda tayo sa merkado, sa pag-aalaga po ng klase ng manok nito, subok ko na po itong Sari Manok na talaga pong malalaki ang nagiging resulta ng itlog pag ito ang aking ginagamit. Maraming salamat po, Sir Celso. Ako po muli si Dokte para sa Kapihan at Sari Manukan. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman. Sa unang araw pa lang, patukay na agad ang sisiw ng Sari Manok Chick Booster na may optimum vitamin nutrition na pampasigla para may resistensya laban sa sakit. Sundan agad ito ng Sari Manok Broiler Starter para sa balansyado at kumpletong nutrisyon. Kumplituhin ang pagpapalaki sa Sari Manok Broiler Finisher para sa mabilis na paglaki at pagbigat na manok. Mula 30 days pataas, maaari ka na magbenta. Dahil alaga ka ng Sari Manok Broiler Feeds. Bilis laki, siksik laman.
fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cudden Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. This portion is brought to you by Tatak Excellence, Talagang Magaling, and Aguiar Animal Genetics, Improvements and Agri-Resources Incorporated. Magandang umaga mga ka-agri. Nandito tayo sa aking koi farm, ang Hayashi Koi Farm. Ako po si Jaime Lim. Most of my friends calls me Jimmy. In Japan, ang tawag nila sa Hayashi ay Lim. So that's my surname. That's why I named my koi farm after Hayashi. Koi actually is a carp. So from the carp, may mga mutation na may pula, may yellow. They try to breed them na naging ang modern day na koi. I feel koi pag nasa bahay, pag nilagay niyo sa garden, nawawala ang stress. So every morning before I start with my work, I drop my koi pond, I give them some feeds, and I start the day right. And then afternoon, nawawalan stress ko pag pinapakain ko mga koi. Here in my farm, we have a lot of varieties. I try to complete all varieties, but the major varieties that most hobbyist buy are the Kohaku, Sanke, and the Showa. If you keep your koi in the mud pond, it's very simple. You don't need much filtration, actually no filtration at all, and not much aerator. But if you keep them in a concrete pond, you need a lot of aerator, you need a lot of filtration. Whenever we harvest our koi and put them in a concrete pond, we put salt to condition them. Initially, you have to put rock salt para to stabilize them. Most of the people na may garden sa bahay, they prefer to have a koi pond para gumanda ang landscaping nila. And at the same time, they can enjoy feeding the koi and release the stress. My advice to the new hobbies, if you want to keep koi, huwag masyadong high dense. Low dense would be the best. If you keep koi in your pond, it should be one matured koi around 70 cm to 80 cm. One fish equals 1 ton of water. Now, if you buy small fish, you should anticipate in the future lumalaki sila. Darating ng panahon, maging overcrowded sila, and they would accumulate so much oxygen. Kakapusin sila ng oxygen sa pond ninyo at mamatay sila. For breeding, you start breeding your koi around 3 to 4 years old. Be sure ang female, hinug na yung katawan nila, not ready to lay egg. Then that's the time you start to let them spawn. You put 2, 3, or 4 female with the 1 male, isang concrete tank, with the new water and the cold temperature. Usually they start breeding early in the morning. Okay. Here in Hayashi Koi Farm, we practice artificial breeding. We don't do natural spawning. With artificial breeding, we can reduce the fungus and the infertile egg. With natural spawning, hatching rate is very low. Abangan ninyo sa susunod na episode dito pa rin sa Hayashi Koi Farm para may turo ko sa inyo ang ibabang paraan kung paano mag-alaga ng koi. This portion was brought to you by Tatak Excellence, Talagang Magaling, and Aguiar Animal Genetics, Improvement and Agri-Resources Incorporated. This portion is brought to you by Excellence Rock Dove. Magandang araw po mga ka-agri. Doc AJ Ferre po para po sa Alagang Kalapatid, hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove. Ngayon, andito naman po tayo sa Santa Maria, Bulacan, kung saan makakapanayan po natin ang presidente ng Supra at the same time po ang may-ari po ng Corvaloft. Wala pong iba kundi si James Oliver de Ocampo. Tara, samahan niyo po ako para alamin ang kanyang sistema ng pag-aalaga at syempre pag-breed ng kanyang mga kalapate.
Magandang araw mga kalapatids. Ako nga po si James Oliver de Ocampo, President ng Supra. Nag-start nga pala ako sa pagkakalapati dahil sa tatay ko. Since 1990, nagpa-fancy na kami. And then 2007, nag-shift ako sa racing pigeon. Si Elmer Clemente, inaya niya akong sumali sa race. Kaya doon ako nakapag-start mag-member sa Supra. Noong una, nag-coordinator muna ako sa Supra. And then, naging vice president ako. Hanggang sa huli, pinagkatiwala sa akin ni Mr. Elmer Clemente na ako ang maging presidente ng Supra. Sa totohanan lang, mahirap maging presidente dahil marami kang obligasyon. And then, pag nagre-race ka pa, hindi mo naalagaan mabuti yung alaga mo. Kailangan ng mga kalapati yung tutok sa pag-aalaga. Sa pagbe-breed, unang-una kailangan healthy yung mga breeders mo. And then dapat yung line mo maganda para may susundan ka ng linyada. Huwag ka masyadong kukuha na kung ano-anong ibon lang kasi sayang ang panahon. Kailangan nating purgahin muna ang mga breeders natin and then flushing, paligo, bigyan natin ng mga vitamins para maging healthy sila. And then after 1 month, pwede na natin silang pag-pair. After 25 days, ang mga young birds nilalagay ko na sa loft ko. Unang-una, nagva-vaccine muna ako. And then 3 days to 1 week, nandun lang siya sa loft ko. Tapos lalagay ko siya sa aviary para makita niya yung mga paligid niya para matandaan niya. So after that, after 2 weeks, tsaka ko sila papakawalan. Hahayaan ko lang silang nakakawala para masanay sila. Pag derby na, twice a week akong nagtotos ng 50 kilometers para ma-exercise yung mga panlaban ko. Kasi pag nagmimitos ka, ibon mo parang mas nakakabisado nila yung dadaanan nila. Tsaka mas maganda pag yung na-exercise na mabuti yung ibon mo. Nagpapasalamat ako sa produkto ng Excellence Rock Dove dahil dito nakamit ko ang tagumpay sa larangan ng pagkakalapati. Kaya kayo mga kaibigan, subukan nyo gumamit ito. Baka sakaling makamit nyo ang inyong minimiti. Yan po kalapatids, narinig naman po natin yung mga tips at advices po ni Boss James Oliver de Ocampo, ang may-ari po ng Corbolop at syempre po yung presidente po ng Supra. At katulad po ng sinabi niya, yung mga kalapatids po natin dito sa Bulacan, baka po masubukan po natin na lumipad po sa club nila, yung Supra. At syempre, pasalamatan ko rin po yung team nila Boss James sa pagsama po dito sa pag-ikot sa mga kalapatids natin dito sa Bulacan. Muli, ako po si Doc AJ Ferre para po sa Alagang Kalapatids, hatid po sa inyo ng Excellence Rock Dove. This portion was brought to you by Excellence Rock Dove. Ay sir, kamusta na po kayo? Ito ayos lang, dumadami na yung kalapati ko. Kaso hindi ko alam yung mga ipapainom, baka magkasakit sila eh. Baka meron ka dyan yung supplement, yung pangkarera. Naku, hindi ito. Hindi ito yung nahanap ko. Yung nahanap ko yung Tatak Excellence. Meron. Pakita mo nga. Yan pang prevention saka treatment. Yan. Yan ang talagang magaling. Kunin mo lahat yan? Sige, bigay kita wholesale price. Ang Rock Dove ay ang dibisyon ng Excellence Poultry and Livestock Specialist na highly dedicated sa paggawa ng mga gamot at suplemento para sa magandang performance ng ating mga kalapati mula breeding, training hanggang derby races. As we witness the growth of the pigeon industry, I would like to thank Excellence Poultry and Livestock Specialist for coming out with Rock Dove medicine and supplements. When it comes to pigeons, hanapin at Tatak Excellence. Talagang magaling. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cudden Pet Cologne, leaving your pets smelling fresh and clean. Fights parasites and infections, provides vitamins, minerals, and supplements, giving you a wide array of grooming aid for all your pet needs. For your dogs and cats grooming, Frenzy shampoo for him and for her, and Cudden Pet Cologne,
leaving your pets smelling fresh and clean. Para sa inyong alaga, sa LDI Amoxicil magtiwala. Sa gramo lamang, pati rin sa timbang at sa presyo, talagang panalo. Bakterya ang tinataga, hindi ang iyong bulsa. This portion is brought to you by Happy Pets Doggy Doggy Syrup Multivitamins for your pet's growth, vigor, and vitality. Good morning! Welcome to Happy Pets 101. Mahilig po ba kayo mag-alaga ng mga isda? Isang uri ng isda ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Yan ay ang guppy. Saan nga ba ito nagmula? Panoorin po natin. Ang guppy o ang tinatawag na Pusilla reticulata ay nag-originate sa South America. Ngunit dahil na rin sa tao, ito ay naikalat sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mga guppies ay live bearers at madali silang mag-adapt sa iba't ibang klaseng water conditions, kaya mabilis din silang dumami. In time, itong mga guppies na to ay kin-crossbreed para makadevelop sila ng iba't ibang kulay at mga tail forms. Originally, itong mga guppies na ito ay kinakalat bilang pang-control sa mga mosquito. Nilalagay sila sa mga kanal para makontrol yung population ng mosquito. Kasi dati, rampant yung malaria. Isa itong way para makontrol nila ang malaria. Ngunit over time, ayun nga, nakita ng mga tao ang ganda nito at naisipan nilang mag-develop ng iba't ibang klaseng guppies. Dito naman sa Pilipinas, kahit dati pa nung wala pang internet, ay na-introduce na ang strain na ito. At meron tayong mga matatandang breeders na naka-develop na ng kanilang sariling mga lines ng guppies. At ngayong internet age na, open na kasi tayo sa open na ang trade. Sa buong mundo, madali na magpasok ng mga bagong lines. Kaya, ayan, yung mga bagong strains na develop na natin. Ang GCP o Guppy Club Philippines ay nabuo noong 2012 at na-register as a non-stock non-profit organization nitong 2013. Ito ay binuo namin na ang layunin ay i-promote at i-uplift ang guppy industry sa Philippines. Kasi nung time na yon, bagsak ang state ng guppy hobby dito sa atin. And eventually, through intensive seminars and shows, medyo napaganda na natin ang estado ng guppy hobby dito sa atin. Yung guppy, isa sa pinaka-popular na aquarium fish sa buong mundo. Kasi madali silang alagaan, madali silang dumami, at saka napakarami nilang kulay at varieties. Kahit sino, kahit bata, kahit hindi gaanong sanay sa isda, madaling makakapag-alaga nito. Ini-encourage ko kayong itry, pasukin ang guppy hobby. Itong hobby na to ay napakalaki ang potential. Sa kasalukuyan ay tinatrabaho natin, makapag-export na tayo sa foreign markets. Sa mga aspiring hobbies dyan, marami pa tayong matututunan tungkol sa guppies. Sa mga susunod na episodes, ay i-feature natin ang breeding at saka grooming ng mga guppies. Ang pag-aalaga ng isda ay parang pag-aalaga din ng aso at pusa. Sila ay binibigyan natin ng malinis na pagkain at inumin. Nagbibigay din po tayo ng mga bitamina upang lumakas ang kanilang resistensya tulad ng Doggy Doggy Syrup. Ito ay may multivitamins, minerals, taurine, chlorella growth factor, and zinc, tumutulong pampaganang kumain at upang makaiwas sila sa iba't ibang klase ng sakit. Once again, this is Doc Angela for Happy Pets 101. This portion was brought to you by Doggy Doggy Syrup's Multivitamins for your pet's growth, vigor, and vitality. Ay, nako, napakasarap talaga nito, kaya naman po ako ay tuwang-tuwa. At ano nga ba ang tawag dito sa isda na talaga namang hindi nakakasawa at nahuhuli po sa isang napakasikat na lawa? Ito nga po ay ang tawilis, kung saan ito po eksklusibong mahuhuli lamang sa Taal Lake. Mula po dito sa aking kinauupuan at sa telebisyon nyo naman na nasa harapan, dito po si Makatatabanan, nagpapaalam at hanggang sa muli na agrihan, dito lang sa Agri TV, hayop ang galing!